Well, if ever I use this against kay Senator Trillanes or kay Trillanes, kay Antonio Trillanes. I'll say it now I'll try to be a bigger person. Hindi ko alam kasi kung nakarating kay Trillanes yung mga vlog ko before. Pero as far as this is concerned, ito lang yung sa amnesty lang. If ever I have said anything about this amnesty, I'm sorry. I'm sorry. I'll apologize to kay Antonio Trillanes. Mali ako doon. Mali ako doon. Budol, guys. Nabudol tayong lahat ni Digong. Well, at least nabudol ako ni Digong. I'll admit to that. Nabudol ako ni Digong. I'll admit at least in front of the 3,312 na nandito ngayon sa live stream natin. I admit na I was wrong. Wrong was I. Yoda, ikaw ba yan? I was wrong. At least dito sa aspeto ng kay Trillanes. I was wrong here. And I'll try to be the bigger person by saying na I'll apologize to former Senator Trillanes kung dito sa aspeto na to. Dito lang. Sa mga ibang bagay, hindi. Pero dito lang sa aspeto lang na to. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nakakainis! Wait, nagpaliwanag na ba yung Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes dito? May paliwanag na ba sila dito kung paano nila tayo binudol? Nagsorry na ba sila sa inyo? Na binudol nila tayo dito? Nakanantip ako. I'm also sorry to my audience kung na-live ko to at pinagtanggol ko si Digong. Trillanes amnesty is valid. Ex-President Duterte's revocation is unconstitutional. Ano natin yung balita? Sama pa rin ang loob ko talaga dito, promise. Sama pa rin talaga ng loob ko dito. Totoo lang, hanggang ngayon. Anyway. Napatunayan natin na si Digong ay legit na diktador. Diktador, guys. As usual, tayo mag-shoutout sa mga ibigan sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave na wala pong remittance fees. Isang hingahan lang. Para magawa niyo po yan mga kotsero, i-download niyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay niyo ba ang account details niyo. Pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya kayo po ay gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. 2003 na mag-aklas laban sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang noon ay sundalong si Antonio Trillanes. 2007 naman, panahon pa rin ni Arroyo. Isa si Trillanes na senador na noon sa mga nanguna sa Manila Peninsula Hotel siege. 2010 nang bigyan ng amnestiya ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Trillanes. Pero binawi ito noong 2018 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mariing binabatikos ni Trillanes hanggang sa kasalukuyan. Sa desisyon ng Supreme Court sa en banc session nito sa Baguio City, idineklara ng korte na valid o may bisa ang amnestiyang ibinigay ni Aquino kay Trillanes at unconstitutional ang ginawang pagbawi ni Duterte sa amnestiya. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh, sinabi ng Korte Supremang hindi pwedeng bawiin ng presidente ang amnestiya nang walang pagpayag ng Kongreso. Iginit din ng Korte na pinakamahalaga ang mga karapatan ng taong bayan at hindi dapat mangingibabaw rito ang kapangyarihan ng gobyerno at ng presidente. Sinabi rin ng Korte na ang pagbuhay sa mga kaso ni Trillanes sa panahong pinal na ang desisyon ay paglabag sa mga karapatan laban sa double jeopardy o paulit-ulit na pagsasampa ng kaso. Wait, hindi in-explain ni Kuya. Total naman So yan, ito yung basis noon. Una, kanina nga minention na hindi pwedeng grant ang
mag-terminate ng amnesty without the concurrence of Congress. Nasa Constitution 'yon, nasa Constitution 'yon. Ito rin yung ex post facto law. Nasa Constitution din natin 'yan. Sa Bill of Rights natin 'yan. Ex post facto law, ibig sabihin mga kochero, pag gumawa ka ng batas, hindi mo to pwedeng i-apply retroactively. Yun. Hindi mo siya, bawa ngayon, halimbawa, bukas magkaroon ng bagong batas, sabihin, bawal na mag-livestream sa Pilipinas. Bawal lang. Tapos, huhulihin lahat ng nagla-livestream. Pag ex post facto, mga kochero, ibig sabihin, bukas, pag ako inaresto, dahil dun sa batas na yon, kahit hindi ako nagla-livestream at inaresto ako dahil nagla-livestream ako for the past 4 years, yun yung ex post facto law. Or yun yung ex post facto. So, basically, hindi ka pwedeng hulihin or hindi ka pwedeng sampahan ng isang kaso sa isang bagay na dati ay hindi legal, na hindi illegal pero ginawang illegal. So, yun yung ex post facto. So, dito sa kaso ni Trillanes, dahil accomplished fact na Accomplished fact na yung niya, yung kanyang amnesty. Nangyari na kumbaga, ibinigay na sa kanya, nakasuhan na siya, ibinigay na sa kanya yung amnesty, tapos and all of that. So, ibig sabihin, na na siya, burado na siya dapat, burado na sa kanyang pagkatao, sa kanyang record. Burado na dapat yon. So, dahil naglabas ng Executive Proclamation, Proclamation 572, dahil it's a presidential proclamation, ito yun. Dahil presidential proclamation siya, it becomes an ex post facto law. Ibig sabihin, nag-utos ang presidente, ang utos ng presidente, parang batas yan ng isang bagay na hindi naman na illegal, pero ginawang illegal. So, ito yun. Dahil in-implement to, ex post facto law siya. So, yun yung violation ng ex post facto. Tapos, double jeopardy kasi hindi ka pwedeng sampahan ng kaso ng dalawang ng kaso of the same facts. Tapos, you cannot be convicted of the same case using the same facts. Parang ganun. 2 times. So, yun yung double jeopardy. So, yan yung nangyari kay Trillanes. Sinampahan uli siya ng kaso. Di ba, makikita diyan dito sa dito sa decision. Sa proclamation pala. Ayan, Ayan, Sa niya, sa order niya. Ayan. O, pinapa-aresto siya ulit. Pinapa-aresto siya. Ayan, Tapos, pinapakasuhan ulit. Which is already double jeopardy. Kinasuhan na ako niyan before Nasintensyahan na ako dyan Na-amnesty na nga ako dyan Tapos kakasuhan niyo uli ako of the same case noon. Ayun, yun yung double jeopardy. So, sama pa rin ang loob ko dito. Pero hindi dahil sa DDS ako. Masama lang loob ko kasi pinagtanggol ko to Pinaglaban ko si Digong dito Ulit na pagsasampa ng kaso. Dagdag ng korte, may ebidensyang nag-file si Trillanes ng kanyang amnesty application na isa sa mga requirement para sa amnestiya. Sa Proclamation number 572 na nilagdaan ng noon ay Executive Secretary Salvador Medialdea para kay Duterte, binanggit na walang kopya ang Armed Forces of the Philippines ng amnesty application ni Trillanes. Git ni Trillanes, isinapubliko niya ang application niya noong 2011. Nung nag-file ako ng aking application, covered ng media, Yan, TV Patrol, lahat. National media, pinakita ko sa yung application form. At well documented, Pero naghahanap nga sila ng butas, Naghahanap sila ng pwede kaso. Pinag-aaralan na ni Trillanes ang mga legal na hakbang na maaari niyang gawin kaugnay sa paglabag umano sa kanyang mga karapatan. Pero sa ngayon, nagpapasalamat si Trillanes sa Korte Suprema para sa desisyon nito. Dahil itinaguyod nila kung ano yung tama,
At tayo rin ay masaya at under the Marcos administration ay nagkakaroon ng democratic space. Sa isang pahayag, sinabi naman ni dating Senador Laila de Lima na malaking tagumpay sa hustisya ang desisyon ng Korte Suprema. Iginiit din ni de Lima na pinakulong sa panahon ng Administrasyong Duterte na ang pagbawi sa amnestiya ni Trillanes ay may bahid politika. Sinubukan ng ABS-CBN na kunin ang panig ng mga dating opisyal ng Administrasyong Duterte, pero wala pa silang inilalabas na pahayag. Gustong sabihin ng Korte Suprema na sa Anyway, huwag na nating tapusin yan. Actually, he should. Si Trillanes, pwede niyang kasuhan si Digong. Civil case nga lang. Kasi, di ba? Pwede niyang kasuhan, civil case. Under Article 19, 20, and 21. Article 19, 20, and 21. So, ano yun Article 19, yung every person in the exercise of his rights must give what is due, tapos exercise I forget, parang exercise something and then good faith, parang ganun. Ibig sabihin, napakita ko na lang sa inyo para mas malinaw. 19, 20, 21. Yan. Wait. Pakita ko sa inyo yung yung sinasabi ko sa inyo para para malinaw. Dapat mag-file ng case si Trillanes laban kay Digong. Ito yun, Yan. Article 19. Actually, basic to human relations. Basic kasi yan. Basic yan. Ito yan, Article 19. Every person must in the exercise of his rights and in the performance of his duties, like nung pagiging presidente ni Digong, in the exercise of his duty as a president, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Yeah, papasok to sa human rights, pero mas pasok to sa Article 19, 20, 21 ng Civil Code. Ayan, ito. So, ibig sabihin, sa pagiging presidente ni Digong, dapat, nagbigay siya ng hustisya. He acted in justice, with justice, he gave what is due kay Trillanes, and he has observed honesty and good faith. Yun. Ang problema, sinabi na nga ng Supreme Court, unconstitutional yung ginawa mo So, you did not act with justice. Therefore, you did not give Trillanes what is due to him. And probably, ito, pwede itong disputable. Pwedeng i-argue to ng abogado niya na, hindi, ano lang yan. Kumbaga, tawag dito, hindi naman sinasadya. Wala namang bad faith dyan. Oo, wala namang bad faith. Pero it can also be argued the other way. Ngayon, mga kotsero, pag hindi mo ito nagawa, ito ang pwede mong penalty. Itong dalawa. Magkadikit yan. Iisa ang bitukan niya, 19, 20, and 21. Pag hindi mo ito nagawa, yung 19, pwede mangyari to. Every person who, contrary to law, willfully or negligently causes damage to another shall indemnify the latter for the same. So kapag sinadya, or kahit hindi nga sinasadya, na nakapagbigay siya ng damage sa isang tao, kailangan pagbayaran niya yun. Dapat pagbayaran niya yun. So, pwedeng kasuhan talaga dito si Digong. Under Article 19 and 20. Ito pa, under Article 21. Any person who willfully, ito naman sinadya. Halimbawa, sinadya. Causes loss or injury to another in a manner that is contrary to morals, good customs, or public policy shall compensate the latter for the damage. Yun. So, ito yun. Pwede magkaso si Trillanes under these three. Pwede ito, under these two. Kasi mahirap i-argue yung willfully, yung sinadya.
At least dito, medyo meron kang konting leeway sa negligence. Ang ipoprove mo na lang dyan whether it is gross negligence or simple negligence. Pero, ito, pwede yan. Pwede yan. Pwede yan. Pwede siya dyan. So, kaya nga sabi ko kanina, maghabla siya. Trillanes, maghabla ka. Habla mo si habla mo si Digong. Habla mo siya. Kasi ang tagal na ito eh. Ang tagal na nito. Tsaka this really caused a lot of damage sa pagkatao ni Trillanes. Again, hindi sa kinakampihan ko si Trillanes. Pero kasi, what can I do? Supreme Court ang nag-decide. Korte Suprema to. Anong gagawin ko? Alam nga namang, di ba? Sana yun sa, sana yun sa Supreme Court yan. Supreme Court na nag-decide eh. Anong gagawin ko? Oh. Trillanes amnesty is valid. Strikes down proclamation number 572 that revoked said amnesty. What he did is unconstitutional. And mga kaotsero, bilang presidente, his primary job or primary mandate is to protect and implement the Constitution. So, paano na? Paano na gagawin yan? Ang nakakatawa pa, mga kotsero, naalala ko to nung tawag dito, nung panahon na maingay-ingay talaga to, naalala ko to eh. Di ba tinanggal yung amnesty September 4, 2018? Ayan, no? Pinabawi yung amnesty. Naalala ko, nagtago si Trillanes sa loob ng Senado. Naalala niyo yun? Nagtago siya sa Senado. Kasi ini-insist talaga ni Trillanes, ni Duterte na hindi valid yung yung amnesty. Oh, di ba? Alala niyo 'yan? So, 'yun. Pinipilit niya talaga, hindi. Arestuhin niyo 'yan. Arestuhin niyo si Trillanes. Naalala ko 'yun. Naalala niyo may umepal diyang isa? May umepal na isa diyan. Baka lang nakakalimutan niyo. Robin Padilla. Senator! Senator Robin Padilla. Oh. Baka naman gusto mo mag-sorry kay Trillanes. Sakit siguro sa puso nun. Sakit siguro sa damdamin nun, no? Yung nilait-lait mo si Trillanes noon. Tapos, ngayon, biglang kailangan mo mag-sorry kasi, ay, tama pala si Trillanes. Ito yun, no? Ayan, no? Dito po sa loob ay nagtatago ang isang senador na mismong hindi sumusunod sa batas. Sabi ni Robin Padilla. Ito nga yung balita niyan eh. Habang kaliwat kanan ang press con ni Senator Antonio Trillanes tungkol sa pagpapawalang bisa sa kanyang amnesty kahapon. Sa labas ng Senado, abala naman ang aktor na si Robin Padilla sa kanyang pag-Facebook Live. Nasa loob lang ng kanyang sasakyan si Padilla na hinamon si Trillanes na lumabas ng Senado. Kami mga ordinaryong tao, kapag may kaso, wala kaming magawa. Kapag sinabi ng pulis na kailangan namin sumama sa kanila, sumasama kami. Kahit na alam namin na wala kaming kasalanan, sumasama kami. Huwag kang magtago sa saya ng Senado. Sinagot siya ni Trillanes. Parang bata o parang stupidity, we're dealing with national problems here, tapos you have immature people like that. Kanina, bumalik sa Senado si Padilla at bumanat kay Trillanes sa kanyang Facebook Live. Ikaw pare ang national problem. Yun, no? Ayon National kay problem. Robin, gusto niyang makita ang paghain ng arrest warrant kay Trillanes. Hamon pa niya kay Trillanes, humarap sa court martial sa AFP. Kung totoong wala kang kasalanan pare,
at totoong Oh, pare. naniniwala ka na ikaw ay malinis, pare lumabas ka dyan. Lumabas ka dyan, pumunta ka doon kung saan yung nag-aakusa sa'yo. Dati nang nakulong si Padilla noong 1995 dahil sa pagkakakonvict sa kasong illegal possession of firearms. Pero pinalaya siya noong 1997 dahil sa conditional pardon na ibinigay ng nooy Pangulong Fidel Ramos. Noong 2016, binigyan naman siya ni Pangulong Duterte ng absolute pardon. Sa kanyang pagharap sa media Kaya ngayong di hapon, makaalis kay tumanggi Digong si to, Trillanes na patulan ng issue. Pero iprinisanta niya ang mga dokumentong nagpapakita na noong 2007 pa, wala na siya sa serbisyo ng militar dahil sa kanyang pagtakbo sa Senado. O yan po, clearance. Kung may kaso ka sa AFP, hindi ka mabibigyan ito. Department of National Defense, wala kayong jurisdiction sa akin. Magbali-balentong pa si Duterte, Calida, o sino man. Mananatili sa Senado si Trillanes hanggat hindi nare-resolba ang issue. Nangako naman si Padilla na maghihintay sa labas ng Senado hanggat maaresto si Trillanes. Paano ngayon yan, Senator Robin? Mukhang pumalya ka dito. Siguro naman, you can be the bigger person. Siguro naman. You can be the bigger person, Senator Robin. Kasi hindi lang yan ang binabalentongan mo ngayon. Tulad ng isang kaibigan mo, may warrant of arrest. Ayaw mong palabasin. Ayan, nagko-comment mga tao sa chatroom, oh. Oh, ba't hindi mo palabasin si Kibuloy? Oh, mamaya, topic natin yan. Kalma lang kayo, guys. Kalma lang kayo, guys. Kalma lang. Pupunta tayo dyan kay kay Kibulok. Huwag tayong double standard, Senator Robin. Huwag tayong punong-puno ng double standards. Oh. Unahin mo sa apology. Be the bigger person, Senator Robin. Total naman. Kikilala ka naman sa pagiging sabi ng mga nakaka-leading lady mo, gentleman ka daw eh. Oo. Sabi nila. So, baka naman you can be the gentleman here. Diba? Since ikaw yung nagkamali, pinaglaban natin. Ako nga, Chero, pinaglaban ko si Digong. Nag-apologize ako sa inyo eh. Kasi pinaglaban ko siya at ngayon mali siya. So, dahil mali ako, I am sorry. Senator Robin, senador ka na ngayon. Hindi na 2018 to, 2024 na. Baka naman. Ikaw naman, di ba? You can be the bigger person. Nagsalita ng Supreme Court, Senator Robin, baka naman. Baka naman gusto nating Hindi naman sa sinasabi natin na dapat siya mag-sorry. Ang akin lang, wala tayong double standards. Wag tayo dapat mag-ending sa double standards, mga kochero. Hindi pwedeng bira tayo ng bira, feeling natin tama tayo, tapos kapag napatunayang mali tayo, wala na. Ganun na lang yun, tatahimik na lang tayo. Hindi pwede. Dapat you should also, kung gaano ka katapang nung pinaglalaban mo yung sa palagay mo noon ay tama, dapat ganun ka rin katapang natanggapin kung kailan ka nagkamali. Diba, Senator Robin? Wala namang masama dun. Okay lang yun. Wala namang masama dun. So, Juts daw siya. Hindi naman yun ibig kong sabihin eh. Wag ganun. Hindi naman yun ibig kong sabihin. Ayokong pag-usapan yan. Diba? Baka naman siguro, di ba, pwede ka nang maging sibil. Kahit sibil na lang. Hindi naman kailangan maging friends. Maging sibil na lang tayo. Ako hindi pa rin ako believe kay Trillanes. Pero, you should know when you're wrong. And di ba, para may kredibilidad ka. Hindi pwede yung pag matapang ka lang, pag iniisip mong tama ka, tapos pag napatunayan kang mali, wala na.
tahimik ka na lang. Dapat tapangan mo din yung pagtanggap ng pagkakamali. Okay lang naman yun. Walang mawawala sa'yo doon. Diba? So, ayun na nga mga kotsero. Nakakalungkot lang na for the longest time, at least in my case, for the longest time, matagal kong pinaglaban si Digong, guys. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nagbago lang naman ako ng isip kay Digong nitong latter part na ng 2023 dahil dyan sa distab niya. Tapos pinagkalat nila yung pulburon nila. Doon lang naman ako nawalan ng amor sa na parang na-turn off ako sa mga DDS. I still have some DDS friends and kami, basta ang usapan namin, huwag na tayo mag-usap ng politika kasi pag pinag-usapan natin yan, mag-aaway lang tayo. Alam nyo naman yung live stream ko. Gusto nyo malaman yung politika ko, panoorin na lang live stream ko. Panoorin nyo na lang mga videos ko. Ganun na lang. Pero kung magkakasama tayo sa labas, huwag na natin pag-usapan yan. Di ba? So, ganun na lang ako ng mga kaibigan kong DDS. Pero, ayun nga, tagal kong pinaglaban kasi. And ngayon, I'm slowly realizing, I'm slowly finding out that sayang yung paikipaglaban ko kay Digong. Sayang eh. Binenta tayo sa China. Pinagsinungalingan tayo sa napakaraming bagay. Pumatay ng 6,000 tao. Binaon tayo sa 6 trillion na utang. Doon pa lang pag naisip mo yun, parang dapat doon pa lang na medyo nahihimas-masan ka na kay Digong. Dapat doon pa lang. Interviewin ko si Trillanes. Pwede rin, mag-apologize ako sa kanya in person, di ba? Pwede rin naman. Pero, let's see. I don't think I'm ready for that yet. Pero yun nga, ewan ko. Kung ano yung na-feel ko kay Loren Legarda, yun na rin na-feel ko kay Digong eh. yun na rin na-feel ko kay Digong. Totoo yung kasabihan mga kotsero, hindsight is 2020. Yung kapag maglo-look back ka, titignan mo yung mga nagawa mo, etc. Tapos ikukumpara mo sa mga alam mo ngayon, parang mas malinaw ang mga bagay-bagay na nagawa mo na. Alam mo na yung mga tama mong nagawa, alam mo na yung mga pagkakamali mo. And isa sa mga malaking pagkakamali ko ay yung sumuporta ako kay Digong. Wala na din naman akong choice during that time. Sinong susuportahan ko? Yung mga dilawan, yak. Talong di ako susuporta sa mga dilawan. I think most of us ganun eh. Karamihan sa atin, sumuporta kay Digong because of galit natin sa mga dilaw. Galit tayo sa CPP, NPA. Galit tayo sa dilaw. Wala tayong choice. Kung hindi, tanggapin na lang kung ano yung mga pinagsasabi ni Digong. Hook, line, and sinker. Ay, no. Hindsight is 2020, guys. That's it. Hindsight is 2020. Kung paano, 'di ba? Sinasabi ng mga napakaraming tao dati na si Marcos daw magnanakaw, Marcos mamamatay tao, etc. Tapos habang tumatagal ang panahon, yung mga kaso nadidismiss. Tapos yung mga sinasabing sila daw ay human rights violations, hindi pala human rights violations dahil NPA sila, etc.
So, lumilinaw yung kwento habang tumatagal. Malas lang ni Digong kasi, malas lang ni Digong kasi kay Digong napabilis yung realization ng mga tao. Well, malas din ng mga Marcoses kasi sa kanila napakatagal naman. So, malas din nila. Ay, but, again, mga kotsero, hindsight is 2020. So, I don't see myself voting for another Duterte ever again. Ever again. Ever. Yun. But then again, mga kotsero, wag pa rin tayong bulag. Hindi porke supportive tayo of the admin, ibig sabihin, bulag na tayo sa administration. Hindi pwedeng yun. That's the lesson I've learned kay Duterte. I cannot do that again. Not anymore. And let's not do that again. Huwag tayo magpadala sa emosyon kasi ganun yung ginawa sa atin ni Digong dati. Dinaan tayo sa emosyon, guys. Dinaan tayo sa puro puso, walang utak. Puro puso, walang utak. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagpasuporta sa ating channel. Okay? Please don't forget to like, share, and subscribe and to follow us on our Facebook page. God bless and see you all next time. See you. Bye, guys. See you tomorrow. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?